Maganda pa rin si Inday Karya kahit puyat ang inyong Inday Karya. Paano? Late na ako natulog. Ang aga naman nagising nitong batang batuta. Diyos ko, 5:30. Nagising na naman ng 5:30. Ngayon, malinis na yung kwarto na to. Okay na to. Para sa ating bisita earlier. Ibababa na lang yung mag-asawa pa naman yun sila. Hoy! Hindi mo na yan guguluhin. Halika dito, dali ka, mama. Hindi ko pa nga nalinis yung electric fan doon. Medyo malikabok. Linis na yung kwarto namin. Itong sala. Maaga ako, Zay. Ayan. Hilo-hilo yung ano ko. Kailangan ko magpahinga din. Meron na naman akong panibagong order na ganito. Ay, thank you so much po, Lord. Kasi kahit papano, ayan, may order din naman. Dumadating. May blessing din naman. Paglinis na rin ako ng CR. Inday, pinapakialaman niya kasi yung blanket. Gusto kasi nila yan, yung ganyang blanket. Sila ni Miggy yan, ang hilig nila blanket. Ito, ay, nakalimutan kong bumili ng bagong ano dito. Harbat man lang to. Bagong, ganito ba? Tawag nito para sa CR. Na-sanitize ko na yung aming CR. Malinis na, Zay. Siyempre, ganyan tayong mga Pinoy, no? Pag may bisita tayo, kailangan, todo kuskus, Zay. Linis dito, linis doon, mga Zay. Ganun talaga tayo. Kaugalian talaga natin, ha? Mga Pilipino yan. And I admit, I'm a Filipina. Not just at heart, but by culture, by values, lahat na po. As in, hindi mo ako makikitaan na hindi po ako Pinay. Lahat ng namimit ko, sasabihin talaga sa akin, no, you don't, hindi halata na hindi ka Pinay. Yes! Kaya para dun sa mga nagsasabi na, nakikisampid ako, ay, sige na lang, good. Sagdira, good, makisampid. At least, it's not a pretend, diba? Meron man kasing na, proud Pinay, pero hindi nga marunong mag-Tagalog, hindi nga marunong magsalita. Kahit na lang yung salita. Pero ako, lahat talaga. Wala talaga akong ugali na hindi Pinay siguro. Everything, 110% po. Pinay na Pinay. Anyway, pero syempre, I know na, meron pa rin akong nakuha siguro sa tatay at nanay ko na mga values and cultures nila. Culture, wala. Wala talaga. Value siguro, and yung mga ugali, prinsipyo, ganun. Pero, anong tawag nito? Halos very Filipina po tayo. Yun ang napunta man tayo na, eto, tatanggalan ko nga sana itong mga dumi-dumi. Ganyan nga kasi tayo. So, sa amin noon, ulit-ulit ko to sinasabi. Pag fiesta sa amin noon, sus, yung mga gitna-gitna nung tiles, talagang kudkod. Todo kudkod talaga yan, Zay. Ayan, pinalitan ko yung aking centerpiece. Hindi ko pa nga naglagay ng table runner. And then, meron din ako isang order na ito, lamp naman to. Tinatry ko lang to. May order sa akin na actually pareho nung pinakaunang lamp na ginawa ko. Pero ito, trinay ko lang. Kung magugustuhan niya, okay. Sabi ko naman. Pero kung hindi niya magugustuhan, gagawin ko yung order niya. Kasi requirements niya is yellow. Kaso, ganitong yellow. Naubusan kasi ako ng wire. Kaya sabi ko, pinakita ko lang naman to sa kanya. Only if magustuhan mo. Pero kung hindi, it's okay. Ito, medyo may kamahalan. Gawa ng sinasaksak to. Di kuryente po ito. So, medyo mahal po ang electrical dito. So, I bought the bulb and this one for 18 euros. So, that's why medyo may kamahalan po ito. Ito, one of my favorite na ginawa ice cream. Pero, yung base nito sa loob, ito, cups lang to. Plastic cup lang to na in-improvise ni Mami Karya. So, ganyan lang. Makakahanap din naman tayo ng mapapagkakitaan. Kahit papano. Ito, may bulb siya. Pero bala kong palitan yung bulb ng medyo mas maliit. So, ayan. Lalagyan ko pa ng flowers to dito sa taas. And then, marami pang anik-anik. Hindi pa to tapos. Yan, very cute, no? Parang siyang ice cream talaga. Maganda kasi yung mga ganitong light colors lang. Magaan, malamig sa mata. Hindi masakit sa mata yung mga ganitong colors lang. Hindi yung mga shocking colors. Ganyan lang yan siya, oh. Bless Mommy! Bless Mommy! Bless Mommy! Oy! Ay, no. Bless mo na si Mommy. Bless! Ay! Bless! Good job! Yeah! Kiss, Beshi! Mwah! Kiss with sound. Again, bless Mommy, bless. You know, you have to take my hand. Bless Mommy. Take Mommy hand. Very good. Kayo ding bata ni. I'm so proud. Mama. No more monkey.
jumping in the bed. Nah. Dance mo na. One little blue fish, dali. One little blue fish swimming in the water. One little blue fish swimming in the water. Bubble, bubble, bubble. Pop. Wala, ay, hindi na ako pinapansin ng anak ko Papakainin ko yan. Alam nyo ba, meron ako dito na naipon ng mga bawang. Mga harbat-harbat ko to na mga bawang. Ay sayang naman, inaano ko lahat kasi naubos na rin yung ginayat ko na, naka-ready. Kaya sabi ko, gayatin ko na to lahat para mapakinabangan. Ayoko kasing masira. Yung iba nga medyo nag-dry na Mga naipon-ipon ko to na mga harbat ko. Mga paisa-isa, dalawang harbat, naipon. Tapos ayan, anong tawag nito? Dumami na siya dito sa lagayan namin. Natatakot ako kasi na baka mag-dry na lang, masira. Kaya sabi ko, aanuhin ko na siya. Gagayatin ko na. Mapupuno na naman yung lagayan ko nito ngayon. Yan. Tapos pipipiin. Tapos ika-crush natin. Lagyan ng olive oil. Ito yung lagayan niya. Ito, puno to nung nakaraan Yan, wala nang laman. Naubos ko na kahapon. Kasi yung binili kong baboy kahapon, minarinade ko sa may kuha ako ng konting portion palitsyon. Bali 5 putahe ang magagawa. Meron akong panghumba, pang-ihaw, pang-dinuguan, pang-litsyon, at meron pang sinigang. Diba? 4 na kilo kasi yung nabili ko kahapon. I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn the clock back on. Something we've done before. Time's ticking like it always do. It's me and you. Stay until I count to 10. Until I fall in love again. Find your chance to come my way. Lot ni Mami Karya mga Zay. Eto na, nakapuno ako ng isang jar. Yun lang, naubusan ako ng oil. Pero baka lalabas din ako kasi yung sasakyan, kailangan kong malinis. Kahapon kasi, dapat ika-car wash yun ni Robert. Pero late na ako nakauwi galing pangharbat. Ako na lang, ko na lang, kahit yung labas dahil umuulan-ulan rin naman, wag na yung labas. Kahit yung loob lang, magpa-vacuum lang ako. Kahit kasama ko na si Bella, okay lang. Ganun talaga walang maiwanan. So ito, gumagawa ako, bawang, ito, kalamansi, patis, lalagyan ko ng konting toyo, lalagyan ko rin ng pepper, para ito sa, pansin nyo, ang dami, madami kasi, para to sa inihaw, imamarinate ko, hinahalo ko lang muna yung mga sangkap dito sa, sa bowl, para i-tanlod ba, anong tawag niyan, i-soak ko, isa-isa muna dito, bago natin nahoy, napatisan to yung aking pamunas. Dali lang, ayusin ko lang muna to dahil ayan ang kalat. At least mamaya bili na lang ako ng mas maganda to kung avocado oil ang gamitin natin. Alam niyo, nagluluto ako. Dahil habang nagbubuting-ting din ako, nagluluto. Ang bata, natulog na pala. Sabi ko pa naman, magpapaano ako ng sasakyan. Paano ko yung sasakyan? Yung batang batuta, tulog na. Nakasan nga natin to kasi yung moisture nandun sa taas. Yung si Bella, nakatulog yan si Miggy, kakarating lang din. Nakatulog man siya dyan. Kaya pala tumahimik kasi habang ako ay may ginagawa din kasi ako. Ayan, para siya 3D no. Lagay ko to doon sa stand ko ng aking lamp na order. Then yung rest ko, hindi ko pa maumpisahan kasi yung ibang materialis ko kulang. Yung green, tawag nito, hindi pa dumadating yung order. And then, tingnan nyo. Ito, dito to siya magiging sa ilalim ito. Yeah, she slept. So, be quiet please. So, ano yan? Tawag nito. Maaga kasing gumising yan. Kaya ayan. Yan, dito to sa ilalim. Ay, excited na ako dito. Today was fun at school. Ha? Today was fun at school. Really? What And is there was funny jokes my friend told me. what is it? Funny jokes na naman yan. Anong funny jokes ba yan, anak? So, ayan. Okay na to. Antayin ko lang yung ibang materialis nito. Hindi pa yan matatapos dahil yung materialis nito kulang-kulang pa. Pero, nire-ready ko lang to lahat. So, at least yan. Okay na yan dyan. Sabi talaga ang tulog ni Bilalin natin mga Zay. Ayan, tulog pa rin siya.
mahigit 1 oras na yan natutulog dyan. Hindi ko naman pwedeng gisingin yan. Kaya yung sasakyan ko, hindi ko mapapagawa yung sasakyan. Hindi ko mapapakyum. Ay, nagising tuloy. Maingay kasi ako. Pero nag-vacuum ako, tulog man din siya. Kanina, nagising tuloy. Inumpisahan ko na yung isang order ko na Christmas rest natin. Ayan, so ito, nag-iikot-ikot ako. Kahit kulang-kulang yung materials ko. Inumpisahan ko, hello! Good morning, sorry, ingay si Mami. Ganina pa talaga yan siya tulog mga Zay. Talaga naman, napaka naman. Ayan isang oras mahigit ang tulog. Almost 2 hours din siya natulog. Kuya Iggy, the belaling is awake. Don't cry. Come to mommy, love. Come to mommy, Nick. Pag yan afternoon nap niya, expected talaga yan siya. Umiiyak talaga yan siya pag afternoon nap niya. Pag hapon, lablab na siya, papalambot kasi ako nung beef. May nabili ako kahapon na ng tawag na to. Yung oxtail ba? Pero nilaga lang yun. Hindi ko yun ikakare-kare. Hindi naman cry. Naman si Kuya Iggy dito. Kuya Miggy is there. Kuya Miggy! Di na makaharbat si Mami, Ani. Sorry. I'm so sorry. May labingay man kasi si Mami na. Naingay man kasi si Mami. Nagising tuloy yung baby. Hindi, sanay po yan sila matulog na maingay. Diyan yan, sabi ko nga kanina. Natutulog siya, nagbabacuum ako. Kasi sinasanay namin sila na kahit maingay, nakakatulog sila. What do you want, man? What do you want, ha? Init ulo mo? Kasi naman. Diara. Inday Karya. Here I come. Here I go. For the go. Ang inyong Inday Beshi. Baka hindi ako ariba for today's video dahil gawa nga ng meron kaming bisita na darating mamaya. Kailangan kong magpalinis ng sasakyan. Meron pa akong mga pupuntahan na bibilhin dahil kami in charge sa pagkain ng mga bata dahil service team tayo. So in charge kami sa pagkain ng mga bata. Yung anak ko nakakain ha. Yung asawa ko ayan, kumakain na rin. Kaway-kaway ka dyan, boss. Kumusta si Kumari? Okay naman? Okay man. Ayos lang. Wala, hindi pa niya kabuanan? Anyway, so yun. Okay na yung bahay. Naayos ko na yung bahay. Hindi. Dahil may kanya-kanya ring mga task eh. Oo, kasi yung mga darating, they're actually our speakers. And leaders also ng CFC. Ang dito sa amin is from, yung dito sa amin? From Netherlands. Uy, natuwa ako. Nabuhay talaga siya mga Zay. Tignan nyo. Namulaklak talaga siya. Ito, may bago na namang buds. Uy, salamat. Hindi kayo init. Kaya ito, yung sasakyan, kailangan kong hindi ako magpapakarwash. I-vacuum ko lang dito kasi ikaw man mag-vacuum. Hindi man katulad sa Abu Dhabi or dyan sa Pinas na merong pwedeng mag-vacuum, pwedeng maglinis, mag-aantay ka lang. Dito, ikaw ang gagawa, Zay. Ay, wala ata yung kapitbahay na kami. Nasa countryside na yun. Pag ganito Friday, umaalis yan sila. Anyway, pa nga akong ligo pero malinis ko naman na yung bahay. At maayos na ang lahat for today's video. Tama dito sa Nesty. Walang nag-vacuum kasi weekend ngayon, be. Kung may dos ba ako, kailangan ng 2 euro. Kung walang 2 euro, hindi aandar. Uy, 1 euro man ang meron. Kailangan 2 euro pa naman ang meron. Hala, kulang be. Magpabarya muna tayo doon sa loob. Buti meron akong 5 euro dito. Barya muna. Para malarga talaga ito at matuloy itong na to. Car wash. Hindi car wash. Vacuum lang muna. Gumana naman yung 1 euro ko May 150 ako. So, pwede na siguro ko. Bilisan ko na lang ito talaga. Ayan mga Zay, binuo ko. Isao na lang ni. Dali. Unahin ko mulang maigi. Dito, tanggalin ko na lang muna itong mga mat. Para tawag niyan. Yung konti lang ang babacuumin ito. Ipagpag ko na lang yan. Kaya grabe ka dumi. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear.
what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless. Tamang-tama lang yun. Tamang linis lang talaga mga Zay. Ito, pinagpagan. Okay na to. And then, sa likod, nalinisan ko rin naman. At least, nawala ng alikabok kahit papano. Punas-punas na lang to. Dan dyan na lang ako bibili. May ano pala dyan kay Mr. Suspense. Tawag nito yung gatas ni Bella dyan. Kala ko doon lang sa ano, sa City Market. Naalala ko meron pala dyan. Ito, hindi na masyado kay na stop naman. Pero at least na konting linis na siya mga Zay. Tingnan natin. Baka makaariba day ako dyan kay Mr. Suspense. Pero pupunta pa kasi ako doon sa ano, big market bin natin. Banda doon. Malayo-layo pa naman yun. Kasi may bibilhin na ako na ano. May Asian kasi doon na nagtitinda ng pangkilawin. Kaya magdala kami ng pangkilawin daw. Yun ang lulutuin namin ni Doki. Spaghetti at kilawin. Gandang partner nga eh. Tama na ako. Ito pala, uwi pa pala ako kay itong ano ng mga bata. Kailangan ko pa palang uwi yan dahil tawag nito. May bagahe yung aking susunduin. Paano ko ano dyan? Isasampa. Dito na ako kay Mr. Suspense. Kaso lang, hindi ako makariba kay may tiyoyoy doon na naninigardiyo. Pasangil ako sa kunyari ko dito. Nasa ako. Pupunta din talaga ako doon sa kasa niya sa loob. Kasi nga, may bibilihin pa ako doon. Bibili ako ng drinks sa aking bisita. Itong mga sako-sako dito. Iwanan ko na dito. Ito pa nga, may gloves pa nga ako dito. Lagay natin ito dito sa gilid. Kasi ito ang dadalhin ko dahil bibili nga din ako ng gatas ng nila. So mabigat yun. May coke, may gatas. Medyo mabigat-bigat. Iwan ko yan. Ang sa kanay, kasi kagyaw-yaw niya dahil. Kaya kung iwan. Dito ka muna yung mga sako natin. Ito, dadalhin ko dun sa loob. Ito ang hard cart natin. Kailangan ko pa talagang umuwi kay kailangan iwanan itong stroller at ito. At magbibihis din ako. Wala pa akong ligo eh. Ito naman. Hindi ako mahiya sa bisita ko. Dali na. Punta muna ako sa casa ni Mr. Suspense. Iwanan ko na lang kayo dyan sa loob ha. Nandyan pa ba ang lahat? Nandyan pa kayo? Sabi ko sa inyo, antayin nyo ako eh. Napadami akong binili kayo pang breakfast nila bukas. Wala mga Zay. Nandun pa yung isang staff doon na yung may-ari ng isang sasakyan na yun. Nakaparking pa doon. At nandun pa siya sa loob. Nakita ko napadami kasi pang breakfast pala nila bukas. As bumili ako ng syempre i-treat din natin sila para ma-feel naman nila na they're very much welcome here in Finland. Di ko alam kung first time nila dito sa Finland. Never met them before. So, yan. We just have to make them feel welcome. Wala mukhang hindi muna makaariba si Inay Karya for today's video talaga. Uuwi ako kasi pupunasan ko pa yung loob ng sasakyan kay ano tawag nito? Alikabok ba? Ayun na si Josawa Bills. Dala yung Lysol spray tsaka pamunas kasi pupunasan ko dito sa loob and then padala ko sa kanya ng mga anik-anik ng mga bata para hindi na ako pumunta doon. Ito. At saka dalhin mo na lang to doon. Ako na linis. Meron pala kaming pang spray dito sa loob ng sasakyan. Pang linis ni Coco Ems. Buti na lang nandun sa barasto namin nakatago. Kaya medyo mangangamoy bagong ligo ngayon itong sasakyan natin. Itong mga mat, hindi ko naliguan yan. Ako na lang ang maliligo mamaya-maya. Ayan. So, kaganunin lang daw. Isprayan lang. Ayan. And then, pupunasan na. Ganeri. Pati ito, pwede din daw to sabi ni Robert. Yung screen. And then, ito, para tanggal alikabok. Ay, oo nga, no? Parang, galing nga eh. Ayan. Parang, bago na. Parang brand new ulit, Charas lang. Ito kasi grabe ang alikabok. Yan, syempre, ginagamit natin eh. Alikabok talaga yan. Hindi naman pwedeng araw-araw ka maglilinis. Ang huling linis nito nung bago kami dumating eh.
Pina-car wash to ni Robert nung bago kami bumalik dito sa Finland. Tapos meron akong Lysol dito. So, madi-disinfect talaga to ngayon. It feels light and clean na mga day. Okay na, besh. Dili na sinday ka rin. Kaya medyo, na talaga. Ito lang yung, kaya si Miggy minsan pag may kinakain, tsaka minsan pag basa yung yung umuupo dito. Kaya ayan, talaga naman. Ay, salamat. Turog na. Talaga ako, nabunutan ako ng tinik ba? Dahil sobrang linis na talaga niya. As in, wala na talagang kaabog-abog. Ako naman ang maglilinis ng sarili. Maliligo ako. Wala, hindi talaga pwede. Posible kaya alas 5 lang. Kaya hindi posibleng mga arriba pas inday kare. Ayan, in-sprayhan na rin natin ng Lysol. Gusto ko yung spray ng Lysol na to kay, yung amoy kay, kaya pala sabi ko minty kay peppermint pala ang flavor niya. At saka very light lang naman siya, hindi siya matapang ba. Ayan, so, goods na yan. Ay, thank you Lord, natapos din. So, natapos din kaya na meron pa naman pala dito. Tignan nyo kasi, naguhulog kasi dahil nga, diba, autumn. Kahit yung doon lang ipagpag ko lang. Ganyan kasi tayo. Pag may bisita, last minute lahat. Umaariba. Last minute lahat ang galon. Siyempre may baby din kami. Hindi ko naman pwedeng iwanan si Bella mag-isa sa loob ng bahay. Yung walis namin. Nata sa harap yung walis. Walisin ko muna dito. Kahit konti lang. Okay. Nandyan ba sa gilid eh. Pagpag ko lang kung ito. Kahit yung dito lang eh. Hindi man din yan, dami man din maghuhulog. I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn the clock back on. Something we've done before. Time's ticking like it always do. It's me and you. Stay until I count to 10. Until I fall in love again. Find your chance to come my way. Stay right here and play the game. Dito lang talaga sa main street ang nilinis ko. Ang winalis ko, hindi na yung doon sa gilid-gilid kay para makapagpahinga konti and then para makapagligo na rin and then larga na naman. Kuratsa baya tayo. Okay. Yun, tinago ko nga dyan muna yung mga anik-anik natin dyan. Ay, laging kuratsa talaga ang inyong inrebeshi. Pero okay lang yun. Ganun man talaga ang buhay minsan. Hindi minsan. I think every day ata, ganun talaga ang buhay natin. Okay na yan doon. Ay, doon pakibalik yung mat na nilagay ko dun sa sa bike. Ayan, okay na yan. Bella ang kulit. Yun na naman sa taas ng lamesa. Hindi naman siya malalaglag. Marunong siya bumaba din eh. Ayun o. Kita nyo? Hindi nyo kita. Daddy! Yung vase, Dad! Yung vase! Ayun. Ay, naku itong batang ito. Ay, so, eto, for today's video, sasagutin ko ang katanungan ng karamihan. Bakit si Inday Karya, hindi daw ako umuwi ng Thailand? Mga ilang taon ko na rin po yung nababasa yung comments nyo dahil alam ko, nakita nyo na na-meet ko yung biological mother ko sa Thailand. And then just to refresh everyone, 27 years old na po ako nung nag-reconcile kami ng biological mother ko. Nagkahiwalay kami nung 3 years old ako, gawa ng dinala ako ni Papa sa Pilipinas at doon ako pinalaki. So ngayon, para dun sa mga katanungan nyo, hinanap ko ang nanay ko since I was 8 years old. And then yun, natagpuan ko siya at una kaming nagkita after nung paghihiwalay namin nung 3 years old ako. Nagkita kami ulit, 27 years old na ako. That was in 2013. After nung tagpong yan, yung napanood nyo dito sa channel ko, yung una naming pagkikita, nasundan pa po yun noong 2019 at yun po yung huli kong uwi sa Thailand kasi nga nag-pandemic. So, na-meet niya si Robert ng biological mother ko. Na-meet niya rin si Miggy. Si Kuya hindi niya na-meet pero through video call lang naman. And until today, may communication naman kami ng biological mother ko.
yung mga kapatid ko sa side niya, hindi na gaano, bihira na lang po kami nagko-communicate. Pero, hi, hello lang. Kasi hindi kami masyadong nagkakaintindihan dahil yung nanay ko lang ang marunong mag-English. Medyo hirap pero nagkakaintindihan naman kami. Dito tayo sa forest. So, yun, ang hirap para sa akin. Gusto kong ikwento to sa inyo. And I know that many of you in this channel, close friends ko na, is somehow naikwento ko na sa inyo yung story na ito. So, matagal ko itong tinatago. Masakit din para sa akin. Pero just to be fair, dahil open book na rin naman sa inyo ang buhay ko, I need to let you know bakit hindi ako umuwi ng Thailand. Dahil alam ko, nagtataka kayo bakit hindi ko binibisita ang nanay ko. But hopefully soon, dadaan din kami ng Thailand. Kasi nung nakaraan, sabi ko kay Robert, daan tayo ng Thailand. Actually, nung uwi namin na yun. Pero apparently, hindi naman namin expense yung uwi na yun. So anyway, baka sabihin nyo, ang dami mong paligoy-ligoy, diretsuhin mo na kasi. Masakit kasi sa akin na parang I feel betrayed by my own mother. I feel betrayed by my own family. Na parang, alam nyo yung pakiramdam na ngayon lang tayo nagkita, parang bumawi man lang muna sana tayo sa isa't isa, sa mga taon na nawala sa atin. A few years back, nung nag-umpisa pa lang ako mag-vlog, I think na ikwento ko sa inyo yung masamang balita na merong cancer yung nanay ko, stage 4 cancer yung nanay ko. I was genuinely hurt. Iniyakan ko na nasaktan ako kasi yun din yung sakit ni Papa nung nawala si Papa. Pero ang nangyari, hindi totoo na may cancer yung nanay ko. Pero last year ko lang naman na nalaman yun na hindi totoong may cancer yung nanay ko. So, I feel betrayed somehow. Bakit kailangan paglaruan yung damdamin ko ng ganun? And then last year also, parang kausap ko yung nanay ko on a video call. Pinapauwi niya ako agad-agad. Kasi, ako nun, aligaga ako. Tumawag ako agad sa kanya nung nakita ko yung post niya sa Facebook. Tapos nung kausap ko siya, sabi niya sa akin, hindi na aabuti ng 1 week, mawawala na daw siya. I'm sorry to tell you this, pero yun, sabi ko sa kanya, walang ganon. Sabi ko, nagalit ako talaga. Sabi ko, walang mamamatay na naglalakad ka pa dyan and you cannot predict it. Si Lord lang ang may alam kung kailan ka mawawala. Hindi ako galit sa kanya, but somehow, it hurts me. Nasasaktan lang ako. Bakit kailangan paglaruan yung damdamin ko? Bakit kailangan ganon sabihin sa akin na kailangan mong umuwi kayo ng buong pamilya mo. Kailangan nyo akong puntahan kasi mawawala na daw siya. Masakit yun para sa akin. Grabe yung blueberries. Meron pa pala dito. Sorry. At least nakat ko. Ayoko kasi umiyak. Tapos na ako sa mga iyak-iyak sana. Kaya hindi ko yan kinukwento sa inyo. Dinadala ko siya. But that was more than a year ago na po yan. Yung kwentong ito. Iniyakan ko na naman, no? Sinasabi ko naman sa inyo yung mga personal kong problema, family problems. Hindi ko na dapat sinasabi sa inyo. Pero ito kasi, marami kasing nagtatanong. And I know magtataka kayo. So, that's the reason kung bakit nawalan ako ng gana na umuwi ng Thailand or magpakita sa kanila kasi parang I feel so much betrayed. Parang it's so heavy for me na yung una, cancer, tapos ngayon sasabihan niya ako na mawawala na siya, and then I found out hindi totoong nagka-cancer siya, and then thanks God, my mother is still alive. Na sabihan niya ako na kailangan kong umuwi urgent kasi mawawala na siya. Baka daw hindi abuti ng 1 linggo, wala na siya. But right now, thanks God, physically strong naman po ang mother ko.
So that's why kung mapapansin nyo sa mga videos and vlogs ko, very focused ako sa sarili kong pamilya. Yung mundo ko, umiikot lang talaga sa mga anak at asawa ko ngayon. Kasi I feel talaga na wala na akong ibang pinanghahawakan, kundi sila na lang. Pero sila na lang yung totoong pamilya na totoong nagmamalasakit sa akin. I'm so grateful kasi Robert is there together with his family na kahit ganito yung sitwasyon ko, kahit ito yung mga pinagdaanan ko, never did they let me feel na yung maabuso. Hindi ko man naramdaman sa asawa ko na minamaliit ako minsan man, or never pinaramdam sa akin ng asawa ko na hindi ako importante, na hindi ako karapat-dapat ng pagmamahal nila. Kaya, yun. From then on, sa kanila lang talaga umiikot yung mundo ko. Yes, I have friends, I have family, I have the community here. Pero deep inside, sa aming 5 lang talaga na lang umiikot yung mundo ko. Masakit ito sa akin. I'm sorry to talk about this in public, but you all have the right to know. As I said, open book naman na yung buhay ko. Pero yung personal ko, like my own family, Robert, mga bata, you'll never hear any problem from us. Hindi namin, I highly respect our marriage. I highly respect our children. Hindi nyo kami mariringgan ng magbablog ako tungkol sa mga away namin. Magbablog ako tungkol sa ng away ng mga bata. No, that's never gonna happen. And thanks God, wala namang ganong pangyayari sa mga anak namin. Sorry to cut it off kasi ayoko lang talaga na magulhol. Ayoko na. Wala na ako sa point ng buhay ko na ganon. So, yun. Sana nasagot ko po kayo. But again, hindi ako galit sa nanay ko. Nagkakausap pa rin kami every now and then. Except lang sa mga kapatid ko. Mahal kong nanay ko. Nanay ko yun eh. Hindi, wala ako dito ngayon sa harapan nyo, kundi dahil sa nanay ko. Oo, nasaktan ako, pero kaya ko namang magpatawad. Sino ba naman tayo, di ba? Para hindi ibigay yung kapatawaran. Kahit hindi pa nila hinihingi. Hindi naman nanghingi ng sorry yung nanay ko, pero in my heart, pinapatawad ko siya. Kaya okay kami. Wala kaming problema. And I think one of these days, bibisita rin naman kami. Longing ako for a mother. Kaya, alam ko na sa puso ko, hahanap-hanapin ko pa rin yung nanay ko. Kasi, hindi ako magiging ako ngayon, kundi dahil sa kanya. Anyway, baka landing na yung susunduin ko. Umikot pa ako dito sa forest. Sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. And sana, yun na yung huling tanong na kung bakit hindi ako umuwi sa Thailand, bakit hindi ko binibisita ang nanay ko. Anyway, si Bilaling narinig ko, parang lumabas. Ayan nga sila, kinuntinyo nung asawa ko yung yung magwawalis dito sa labas. Hindi ba day? Shush ko. Hello friend. Tinulay mo? Hey. Dito, hiramin natin yung blower niya. Tito Brian will Para come dyan, padala natin. Tito Brian. If they will come. Breday. Mommy will take shower the Breday. Bella. Kiss mommy day. Hug mo na si mommy. Hug mommy. Hug mommy. Hug mo. Bella, look. Bella, look. Inday the Breday. Unsa man na inday? Namunit ban kag bato. Kami love. Ayan, mas luminis na siya dad. Later on, pag nagka-LL tayo dad, palitan natin to dad. Lahat i-bricks natin. Ha? Marami pa Oh, mamaya-maya lang. Marami na namang mahuhulog ba? I mean, ito bang semento ba? Later, pag nagka-LL tayo, ipaayos natin to, no? Pero, malaki-laking gastusin dito. Mga 5,000 mo dyan, ihanda mo na. Sila Brian, no? Sila Brian, sila sila Ray. Ang galing nga nila eh. Para sa patay. Oo.
Hi, Baday! This is Scooby Girl naman, Daddy. Tingnan mo yung itinuro sa'yo ng kuya mo. Pinupulot yung mga bato tinatapon dito sa kabila. Kala niya talaga galing-galing niya na sa ginagawa niyang yan. Hi! Hindi na ako nakaligo. Kaya anong tawag nito? Malilate ako kung maliligo pa ako. Na-busy, presidente na yun. Hindi, karya. Mamaya na ako maliligo. Maintindihan nila yan. Ay, yung pa-welcome pala namin na bulaklak. Ay, tingnan mo nga naman kung hindi karya na to. Dad, paabot ng bulaklak, Dad. Nakalimutan ko. Although, man din. Pupunta man din sila dito, pero iba pa rin yung ibibigay natin. Kasi kulay pa naman yun ang bahay natin. Huwag mo na yan, hindi na nila titignan yan. Hindi sa ganun. Ha? Simulan mo na yan. Minsan lang eh. Minsan lang sipagin, pa. Sisitahin pa. Dali lang ha. Iwan ko nga muna to dito yung box na to. Asan na yung dito? Tinapon niya ata. Asan yung nilagay? Ayun. Tinapon mo yung dito? Asan na? Sa baras to. Okay. Nilinisin pa kasi yan. Ayan. Bibigay natin to sa kanila. Bango pa naman ito. Bigyan ko pa bango syempre. Tamang-tama lang yung dating ko kasi they have picked up already their luggage. And then I think maabutan ko pa sila doon sa loob para talaga ma-welcome natin sila with these flowers. So basically yun yung reason bakit hindi ako umuwi ng Thailand. I hope clear na po tayong lahat. Again, hindi po ako galit sa nanay ko. Not an inch. Pero syempre nagtampo ako kahit papano din. Oo, nasaktan ako. Pero syempre, nandun nga yun maganda din talaga yung may grace tayo ni Lord. Yung nandito ako sa community na to. Kasi kung hindi or wala ako sa community na to, hindi rin madali sa akin siguro na magpatawad agad at umintindi agad. So, it's God's grace na nakatulong sa akin na magpatawad agad. So, yun. Hindi ko na kayo dadalhin dito sa aming sister. At hindi nila alam ata na nagbablog ako. So, ayoko naman yung privacy nila i-drag dito sa vlog ko. But if they know, magpapaalam muna ako. So, yun everyone. Thank you so much for love. Thank you for your support. This is your Inay Karet sa finish dahil Thailander aking nanay at finish po aking nanay. Ako po ay proud Pinay.